Good morning guys. Oh. Good morning guys. Oh. Good morning sa inyong lahat. Oh. Good morning sa inyong lahat. Oh, wala nang katapos yan. Good morning mo na yan, Lola. Wala kasi kayo. Ay, wala kayo. Wala kasi tayo ngayon guys na masyadong mainit na balita, no? Mukhang gusto ko na tuloy mag February 25. At tayo ay sabik na naman marinig ang boses ng ating tata. Ano ba naman ang buhok na yung Lola? Pangit naman ang kulay ng buhok ng Lola nyo guys. Pagpasensyahan nyo na yan guys kasi nag-uulyanin. Mantakin mong bumili ba naman ng hindi niya naman alam kung anong klaseng kulay yung kanyang nabiling pangkulay. Tignan nyo yung kanyang uban is naiwan. Yung uban niya is naiwan din. Wala din kulay yung kanyang uban. Hindi ko alam kung ano nangyari. Yan ba ang topic natin? Yung uban ng Lola niyo? Kaya ano na yan guys, yung uban ng Lola niyo. Kaya nga Lola dapat may uban. Nadadagdagan yung wrinkles ng Lola niyong daldal. Ay naku guys, alam niyo bang ginawa ko doon sa hindi ko ma-upload na video? Na in-upload ko 3 days ago. Nag 3 days na. Mag 3 days ba ngayon? Hindi ko na sa sobrang tagal na hindi ko naalala pero ang views niya is 5. Ganyan na ang nangyayari sa atin. Mga kadidiis kong vlogger, ano na nangyayari sa atin? Ang haba-haba nun. Mag-1 oras kong pinaghirapan idaldal yun. Halos matanggal ang posteso ng Lola niya sa kakadaldal doon. Ang ginawa ng Lola niya, i-delete ko na lang talaga guys. Kasi nung ipopost ko na hindi na siya nag-public, nag-automatic siyang Di ba yung nakwento ko doon sa isa kong video na sabi ko ang tagal-tagal kong ma-upload yung aking video. Pag ganyan pala guys na napakatagal ang pag i-upload mo yung video mo, may doon. Siguro mayroong violation ako doon kung ano nang banggit ko doon na kung ano. Ang topic lang naman natin doon is si Dayunior. Tapos si Tata. Ano na nangyayari sa atin guys? Paano na tayong mga DDS vlogger guys? Paano kung ultimong paggamit natin ng hashtag ay maano na tayo, may screening tayo. Paano na kami guys Tapos napanood nyo ba yung sabi ni idol nating attorney Trixie? Baka maging camera trick na naman. baka maging tricks yung pinagsasabi ni Lola. Mukhang may pelikulang ganun. Ano ba yun yung title tricks? Ayan, tingnan nyo na. Napunta na naman sa pelikula ang Lola nyo. Ano ba yun? Ayusin mo yung Lola. Pag yung dila mo, ipitin mo at hilahin mo nang hindi ka nagkanda bolol-bolol yung mga Trixie. Tama ba yung pronunciation na natin guys? Ang hirap naman kasi i-pronounce ang ating idol na pangalan na Trixie Angeles. Di ba? Ngayon pinagko-compare niya ngayon yung nung time ni Tata natin. Di talaga. Tapos sasabihin ng mga bayarang vlogger na hindi natin maintindihan kung mga bayaran talaga ba o sadyang wala lang talaga silang mga dignity. Huwag kang magaganyan Lola, baka ikay maano naman. Kasi ganyan mga ginagawa nila. Amantakin mo yun. Buti nga check sila. Ay nagpapakalat ng fake news na yun yung amo daw nila ang pinaka maunlad na panahon ng presidency. Mantakin mo yan at tayo na daw ang pinakamataas na ngayon sa pag-unlad. Mantakin nyo yung kasinungalingan na yan ng mga mukhang bayaran kasi kung hindi ka bayaran hindi ka magagawa ng ganyan. Para lang siguro magkasahod siya ayon. Akala niya walang makakakita ng kanyang video na yan na mga nagpapacheck dyan lang kung ano yung pinapakalat nila. Kaya kayo guys, mag-iingat kayo sa mga fina-follow nyo. Kasi kung ganyan ang iyong halimbawa, sa tuwing may lalabas siyang video, issue na lang talaga ang napapanood ninyo. Tapos tapos sinubaybayan ninyo sila. Di siyempre, lahat ng video nila is mapapanood ninyo araw-araw at wala na kayong time manood pa sa iba. Tapos, paano kung ganyan na fake ang kanyang pinapakalat na di asang-asa naman kayo na umuunlad ang ating bayan dahil yung tatay daw ay maunlad nung rehimen ng tatay niyan is yun daw ang time na pinakamaunlad na hindi niya na inilinaw yung sa kanyang pagbablog hindi niya nilinaw na dumating din sa pagbagsak. Dapat hindi ganun parang
Yung para talaga silang mga, bulag na taga-samba na mga vlogger, mga ganyan na wala talaga silang nakikitang mali sa kanilang mga sinasamba. Yan ang nakakatakot i-follow, guys. Dapat yung may balance, yung pag mali yung ina-idol is umalma ka. Kasi hindi ka nga bayaran eh. Kasi hindi kayong didilain mo yung nila para lang lumaki yung sahod mo. Hindi pwedeng ganyan. Kaya sa pagbablog pa lang talaga, guys, is malalaman mo na kung sino yung mga bayaran. Kasi hindi sila umaalma. Kahit sa tingin kahit sa paningin pa nila is mali na yung ginagawa ng kanilang meron namang bulag lang talaga na yung mali na is itatama pa nila. Kaya nagmumukha silang mga nabobobo sila. Yung, di ba? Yung katulad na lang kay Abe. Yung mukhang yung mali is ginagawa niyang tama. Kaya, yung tayong nakakakita ng mga totoong nangyayari is, nagmumukha siyang ingot sa paningin natin, di ba? Ganyan ang mangyayari. Dalawang klase ang mangyayari sa bulag na sa mga vloggers na katulad ng dalawang, halimbawa may fina-follow ka at may ina-idol kang isang politiko, guys. Pag ganyan ang nangyayari na, yung tama ay yung mali is ginagawa na nilang tama, is yan na yung mga bulag na taga-samba, either na nababayaran. Ganyan lang naman. Pag halimbawa nakakahalata na kayo sa fina-follow ninyo na yung mali ay ginagawa na nilang tama at yung no hindi naman karapat ay pinapalusot nila na yung pinapalusot yung kanilang ina-idolize is either na bulag na taga-samba or nababayaran sila. Kaya, pag once na may, ka talaga, may paninindigan ka as a vlogger, isa kang, yung kumbaga, isa kang matinong vlogger at wala kang pinapanigan, kundi lamang yung mga tama lang at hindi ka nagpapakalat ng fake news, is, mahahalata mo kaagad, guys, yung hindi bayaran at bayaran. Kasi, pag once na bayaran ka, kahit mali na yung ginagawa ng, halimbawa, sabihin natin, tayong lahat ay ina-idolize natin si tatay, di ba? Tapos, yung iba nakakakitang, mukhang hindi na tama yan, tay. Parang ganon. Mukhang gusto mo nang umalma kasi hindi, walang perfect talaga, guys. Walang perfect talagang tao dito sa mundong ito. Yan lang ang sasabihin natin. Na kahit yan ina-idolize natin is, merong mga time na mali din ang kanilang mga pasya. Merong mga time na hindi rin tama yung nagagawa na nila. Na medyo naliligaw din sila paminsan-minsan. Is, kailangan mo yon na umalma ka. Kasi baka hindi nila alam na naliligaw na pala sila. Natulungan mo pa sila na maging diretso yung dinadaanan nila. Baka naman sabihin na may tuwid na daan. Diba? Kasi kahit sino, guys, halimbawa, wala siya sa mood ngayon, mukhang pag iba na yung nasabi niya, i-correct natin. Kasi baka kung saan na yun mapunta, diba? Pero yung mga bulag na taga-samba, kukuha at parang iikot-ikot nila yung mga pangyayari para lang ma-save nila yung kanilang mga pina-follow. Kaya yung kanilang, halimbawa, hindi natin sinabing bayaran sila. Yun talaga ang strategy ng mga bulag ng taga-samba. Kaya, either nabayaran sila. Kaya doon mo mahalata kagad, guys, kung kayo ay nag-follow ng isang vlogger, is doon nyo malalaman. Kung kayo ay, kaya ang kadalasang mga na papaikot is yung hindi masyadong active sa social media. Halimbawa, may isa ka lang pina-follow at hindi ka na nanood ng news. Doon ka na talaga maniniwala lahat kahit wala kang kaalam-alam na pinapaikot ka na lang pala. Kaya tayo dapat, guys, para hindi tayo naiisahan, manood din tayo ng mga news. Hindi yung nakatutok na lang talaga tayo sa isa nating pina-follow nating mga vloggers. Meron naman na news na minsan may pinapanigang kasi humanap tayo nung talagang yung wala silang mga pinapanigan. Kasi ngayon daw is mukhang may mga pinapanigan na silang kahit ay sa news kasi, guys. Kaya iikot tayo, hindi tayo yung dyan lang talaga sa isang vlogger na ina-idolize ninyo. Para hindi kayo napapaikot ng isang vlogger. Katulad na lang ng pagbabangayan nila Banat at nila Maharlika at ni Bagong Lipunan. Hindi mo na tuloy alam kung ano na nangyayari sa kanila. Kung ano ba man yung
Si Banat naman is gusto niya lang naman kasi sigurong itama talaga yung mga, katulad niyan, di ba? Yung mga halos sambahin na si Maharlika dahil sa sobrang tapang niya. Di ba? Meron din siyang pagkakamali sa kanyang mga ginagawa, di ba? Katulad na lang ng gustong i-correct ni Banat na sabi ni Banat is yung about doon sa i-refund na yon is mukha nagsinungaling talaga doon siguro si Palangga naman. Kaya dapat niya naman si Palangga is i-correct niya kaagad nang hindi na nagkakaganyan ng kung ano-ano, ay nadadagdagan pa ng nadadagdagan tuloy ang kasalanan niya. Kasi, di ba, meron naman kasing mga yung white lies ang tinatawag dyan. Baka may nahugot sa memory ang lola nyo, guys. White lies ba yung tawag doon? Yung hindi naman masyadong kasama ang pagsisinungaling. Yung pagsisinungaling na may kapatawaran, na mayroon talagang pagsisinungaling na hindi mo mapapatawad sa sobrang bigat ng pagsisinungaling niya. Iyan naman kasi siguro naman is halimbawa lang naman siguro kung talagang halimbawa gayaan, wala siyang time masyadong mag-explain, kaya kung ano na lang yung naisip at lumabas sa bibig niya, yun na lang ang lumabas sa bibig niya. Kaya siguro, nagkakandabuhol-buhol tuloy siya at nadadagdagan yung kanyang nadadagdagan tuloy yung kasalanan niya kay Banat. Kaya ganyan nagkakagulo na sila. Ako, hindi ko na yan masyadong inaano. Kasi, alam nyo naman na mukhang iisa ang ating iisa ang gusto nating mangyari, na itama nga ang mga pagkakamali sa ating bayan, yung mga nakaupo dyan, gusto nating bantayan. Hindi tayo yung aantay na lang kung ano na lang yung ginagawa ng mga yan. Dapat nating bantayan, lalong-lalo na sa panahon ngayon, guys. Kasi mukhang nawawalan na nga ng ano ba yun? May nang aagaw na naman sa naisip ng lola nyo. Guys, nakita nyo kasi ang lit naman ng utak nito. Minsan nga, alam nyo guys, pag pinapanood ko yung mga yung mga idol natin vloggers na matatalino, katulad nila Sas, katulad nila Idol Attorney Trixie, Angeles, Diyos ko, wala tayong binatbat di yan talaga guys sa mga ating mga idol. Pero tingnan nyo, ang lula nyo hindi nabudol, di ba? Sa pagkatatalino nila, bakit sila nagkaganyan? Hindi tayo hindi tayo dito kasi minsan guys, kahit sobrang talino mo, may kasabihan nga, yung sobrang talino is, bigo sa pag-ibig. Nagkakamali sa pagdating sa pag-ibig. Di ba? May kapatid kaming ganyan na sobrang talino. Hanggang grade 6 lang kanyang natapos, pero wag ka. Nakapagtrabaho siya sa, parang Meralco. Nakapagtrabaho siya sa opisina. Nang hindi man, hanggang grade 6 lang siya. May mga talinong ganyan. Pero pagdating sa pag-ibig is unlucky siya, guys. Yun ang maikukwento ng lola niya about na naman sa kanyang kapatid na unlucky sa pag-ibig. Diba? Kahit gaano ka katalino, guys, may part sa iyong buhay o kaya sa katalinuhan mo na minsan ay hindi mo na nakakayang gamitin yung katalinuhan mo. Pagdating sa pag-ibig is naluko na. Yan ang sabi, naloko na. Kadalasan silang naiisahan ng mga pagdating sa pag-ibig. Kaya parang ganyan din ang nangyayari guys sa mga matatalino na yan. Tignan natin. Tignan nyo. Diba sabi nyo? Hindi nakapagtataka naman bakit sila ang talitalino nila pero nabudol daw sila. Diba? May time na ganyan. Kaya sabi ko, ano ba naman lulang ang iyong ang mangyayari dyan sa iyong paglabas-labas na yan dyan sa pag-tanggol kay tatay is mukhang wala ka man lang sa kuko pa lang ng mga ating idol na Trixie si Trixie at si Maharlika. Noon idol natin kasi si Maharlika kasi hindi tayo noon. Ngayon mukha kasi iba yung pinupuntahan niya papunta siya diyan kay ating nila. Kaya tayo naman ay papunta sa ating Inday. Kaya pero isa tayo ng target na itama at bantayan. Itama at bantayan ang mga nakaupo sa atin ngayon kasi mukhang napakaraming kapalpakan. Kaya hindi tayo magbasta-basta magpapakakampante dito na basta na lang at hindi tayo pwedeng hindi makialam ngayon guys. Buti noon nung si tatay is sitting pretty tayo, nanood lang tayo sa kanyang pakikipaglaban at pakikipagbaka sa mga kalaban ng ating bayan. Di ba? Kaya exciting masyado ang ating panahon noon. Basta ako nanood-nood lang. Naku, sabi ko ang galing naman andyan naman ako sa comment section pag binabanata ng mga
yung mga kontra sa kanya at yung mga nasasagasaan niya siguro, andyan naman ako sa comment section nakikipag bawal yun. Ayan guys, ito pa ang hindi ko kasi masyadong mantakin mo yung aking video is dinilit ko. O napunta sa, ano ba napunta yung mga kwento natin guys? Kanina yung ang kwento ko yung ating video. Hayaan mo, itutuloy natin yung aking video guys. Oo, kasi ganun lang, may nasabi siguro akong hindi maganda doon about kay siguro. Kay Kuteng. Kaya, mantakan nyo, habang ina-upload ko is nag-off yung public. Kasi 'di ba, pag once na nag-upload ka ng video, aayusin mo yung settings na dapat naka-public, 'di ba? Nag-automatic siyang private nung ina-upload ko. Sabi ko, ano nangyari? Bakit ano nangyari? Sabi ko, tapos, yun nung pinilit, inantay ko talaga halos isang araw ko na i-upload. Pinabayaan ko siya doon mag-loading. Tapos sabi ko, pagtingin ko nagising na ako ng umaga. Sabi ko, hindi pa rin tapos. Samantalang yung ibang ko guys, pag nag-upload kasi ako kadalasan, yung bago ako matulog, para pagising ko, naka-upload na. Tapos na, yung isa lang na yun ay bukod tanging. Mag-isang araw na is hindi pa rin natatapos. Sabi ko, ano nangyari na dito? Hanggang sa mamalayan ko natapos na rin. Tapos, nung naka-upload na talaga is, ayun, naliit na naman boses ng lola nyo. Nung naka-upload na is mantakin mo, halos 3 days na is 5 views pa lang. May nag-like naman isa. Ang ginawa ko na lang talaga guys, dinilit ko na lang talaga. Kasi baka yung pa ang makakahatak sa ibang video natin na hindi spread, not spreading my wings. Nakanta naman lola. Ano na nangyari? Nung ganun talaga yung guys, ang topic lang natin doon is si Dayonior. Mantakin nyo yung guys. Ano nang nangyari ngayon? Kaya nga pala napunta doon kay idol nating Trexie yung ating topic kanina. Kasi, yun di ba, yung parang may nagre-reklamo, parang ano na ba nangyayari daw sa atin? Mukha na ba, ano nangyayari? Bakit parang nagkakaganito ang ating, katulad ng ating video na yung guys, na ang topic natin doon is Dayonior. Mantakin nyo, parang hindi na baka may nakapag-views noon na baka may ang unang, kasi may 5 views siya eh. Baka may nag-report ka agad doon sa aking videos na yon, yung nakapanood na mga minions siguro. Sabagay, hindi ko pa nga na-upload. Mukhang may diferensya na guys. Kaya hindi na natin alam talaga yung mga kadidiis natin kung ano na mangyayari sa atin dito. Yun ang nakakatakot na talaga. Kaya yun ang sabi ko kay ating Inday naman, na wag naman siyang mananawagan na ganon. Kasi ito nga, hindi na natin alam kung tayo ba ay makakalabas pa dito sa ating mga sa pagbablog na to. Paano kung mawalan na ng boses ang oposisyon? Tinatanggap na natin maging oposisyon kasi wala na nga daw oposisyon. Hindi pwedeng walang oposisyon sa isang bansa. Guys, saan ba kayo nakakitang bansang walang oposisyon na samantalang naghihirap kayo dyan? Paano mangyayaring walang oposisyon na hindi naman kayo dyan nag-umunlad ng ganon, diba? Katulad nung nagpapakalat ng fake news na yon, na kayo daw ang ano ba yan? Yun ang kasi lola. Kayo na daw ang pinakamabilis dyan na umaasenso naman. Diyos ko naman, saan nangyari yun? Ay, ewan ko guys. Kaya yan ay mag-iingat talaga kayo guys sa mga pina-follow ninyo. Katulad na lang noon. Kawawa naman yung mga followers noon at mga viewers nila at pinaasa pa niya na umaasenso kayo dyan. Ang ating bayan na hindi naman pala. Kaya magpipili talaga kayo guys ng kahit ang lola nyo, wala naman tayo ditong kundi mag-comment at mag tayo dito, magbigay ng mga opinion sa mga nangyayari sa ating bayan. Kaya tayo ay kumukuha din sa mga pangyayari dyan sa ating bayan. Hindi naman tayo gumagawa ng news. Tayo ay nagko-comment lang dito guys sa mga nangyayari sa ating bayan. Kaya paano naman tayo dito magkakaroon ng fake news? Tayo ay nagbibigay ng opinion at mga kuro-kuro na naman ang lola nyo. Hindi kuro-kuro ha. Nagbibigay tayo ng mga opinion sa mga balitang nakakarating sa ating at napapanood ng lola nyong daldal guys. At bago man siguro ako makapag-comment o makapagbigay ng opinion, alam na ninyong lahat ang about sa kung ano ang tinatopic natin ngayon guys. Kaya tayo ay nagbibigay lang ng kung ano naman yung mga kuro-kuro at mga opinion natin. Kaya
mag-ala commentator naman tayo paminsan-minsan kasi meron din naman tayong malikot na isipan dito na malay mo makabigay din tayo ng kaalaman sa mga iba nating kababayan dyan. Nahihilo na ang lola nyo guys, mukhang tayo'y naha-high blood na naman. Hindi ba natin inuumpisahan yung ating main topic na about kay ating nila dyan, na super ating nila na nagdodonong-donong. Ang paningin ko dito is mukha ito is super ating nila is mukhang kumukuha lang ito ng ng anong tawag dito, yung gusto niya lang magpasikat. Yung bang gusto niya lang magpasikat, siguro ang target niya nito is sa 2025. Kaya tingnan nyo tuloy, parang nagkakaparehas tuloy sila ni Palangga ninyo. Tingnan nyo kasi ano nangyayari kay Palangga. Tingnan mo, nababaon siya ng nababaon dahil tinututukan siya ng tinututukan yung kanyang mga sinasabi ni ating idol na Banat. Ayan, at nagkakanda buking-buking siya. Katulad na rin siya ni super ating nila na, ayan, tignan mo, pumirma pala siya, pero yan sa mga akap, yakap ba yun? Ano ba yun? Yan, Lola, ayusin mo yung kinukomentan, baka mali. Mukhang akap yata yun. Hindi naman pwedeng yakap. About yun daw na naman doon, sa para sigurong for fish din yon na para sa mahihirap na mantakin mong itanggi niya na hindi, wala siyang alam doon matuklas ang nakapirma pala siya. Ano ba naman yan? Ano bang nangyayari sa ating bayan guys? Wala silang kaalam-alam sa pinirmahan nila. Ano yan? Katulad na naman nung PI ni Tamba na yung mga nagsipirma is walang kaalam-alam kung ano yung pinirmahan nila. Ano ba naman yan ating ninyo? Ano ba naman yan, Aimee? Diyos ko ka naman. Abogada ka ba? Ay, hindi ka naman siguro abogada. Yan ang mahirap dyan. Sabi ni tatay, dapat mga abogada kasi. Ano mahirap? Yan ang masasabi natin kay Aimee. Kung bakit siya na wala siyang alam sa kanyang mukhang wala siyang alam guys sa kanyang pinirmahan. Mayroon ba naman ganong tao? Ay, ano bang ginagawa mo, Aimee naman? Yan kasi sa kakapasikat mo yan, kadal-dal mo yan, hindi mo pala alam na nakapirma ka doon. Ano yan, na PI ka din? Katulad yan, parang PI din yan yung pagpapirma-pirma ng mga PI na yan na mantakin yung walang kaalam-alam yung mga pumirma kung ano ba yung pinirmahan nila. Wag mo sabihin, pati ikaw ay may napapaikot din. Paano mangyayari yan na wala kang alam na nakapirma ka pala dyan? Na pinirmahan daw pala yan ng mga ng mga senador. Na hindi natin alam kung lahat sila nakapirma dyan. Can't wait na talaga tayo, guys. Sa February 25, guys. Oo. Parang gusto ko ng excited na talaga ang lola nyo, guys. Kung ano na naman ang kung ano ang mangyayari sa atin. Excited na naman ang lolang daldal guys na mapanood ang ating tata. Mayroon daw kayo dyan na sa Cebu. Sa harapan lang daw City Hall ng Cebu. Naku guys, dumalo naman kayo at ipakita nyo sa ating tata ang ating mga pagsuporta sa pamilya nila at sa bayan. Sana maipadama natin sa kanila ang ating pagmamahal at sana ay wala ng pag-asa ang ating Inday na tumakbo sa 2028 kasi katulad niya na napakaraming mga naninira sa kanya at humahatak sa kanya sa ibaba, baka ito ay bumigay at maiwan tayo sa airing nakanganga na wala tayong magiging presidente sa 2028 guys. Ito ay ipakita natin ang suporta natin sa kanila at sa bayan nating minamahal. Huwag tayong papayag na iisang lahi na lamang, na iisang angka na lamang ang magpapatakbo sa ating bayan at kailanman ay hindi na natin mapapalitan na kung hindi na naman tayo magbuwis ng ating mga buhay ay hindi na naman sila mapaalis dyan na yan ang sinasabi ng mga taga dito na bakit pa yan nakabalik dyan. Hindi nila tayo maintindihan talaga guys kung bakit nangyari yan at mantakin niya yan. Yung mga matatalino pa nating idol ay mukhang sila pa. At mukhang sila pa. At yung pinakamatatalino nating mga idol na vlogger. At mukhang sila pa. Mukhang sila pa. Ang naging dahilan para makabalik ang mga yan. Mantakin nyo yan guys. Kaya wala ito sa talino. Kundi sa iyong paninindigan. Sa iyong
sariling paninindigan at pagmamahal natin sa bayan. Hindi ito sukatan ng talino, guys. Ha? Ito, ang masusukat dito sa paglabas natin dito ay ang katapatan natin at pagmamahal natin sa ating mga kababayan at sa ating bayan, guys. Ha? Kaya hindi tayo nagpapaligsahan ng talino dito. Ikinakapalan lang ng lulang daldal ang mukha niya dito para maisatinig niya rin kung ano rin ang kanyang paningin sa kanyang mga nangyayari sa kanyang bayan at sa ating, at para maipagtanggol natin ang ating mahal na, pinakamamahal nating mga idol na sila Inday. At kinakailangan natin ito sa 2028 talaga, guys. Oo. Kailangan natin ipagtanggol ang ating Inday para hindi siya mawala ng pag-asa at ipakita natin at katulad na lang niyang isang yan na kung ang ingay-ingay diyan, wala namang nangyayari sa kanyang pag-iingay diyan, basta lang siya magsasabi ng ganyan, wala man napaparusahan. Oh, ano bang silbi ng pag-iingay mo naman diyan, Jaime? Na wala ka naman na napaparusahan diyan, o katulad niyan. Ano na nangyari sa PI na yan? Oh, na mukhang mapapatupad pa yata. O baka ganun talaga ang gusto ninyo. Na nililito nyo lang kami. Baka kunyari kayo dyan ay nag-aaway-away kayo about dyan, pero deep inside pala is maipapatupad nyo rin yan. Ha? Baka naman kayo ay kaisa dyan. Ha? Kami nagtatanong lang, Jaime. Ha? Baka naman kami ay pinapaikot nyo lang. Kasi pinapaikot nyo na lang talaga kami. Kasi tingnan nyo. O sabi mo, hindi ka nagpirma. Ay, wala kang alam pero nakapirma ka. Meron bang ganun? O umaandar tuloy ang pagkadaldal na naman ng lola mo. Baka mabungal na naman ang lola mo. Baka malaglag ang pustiso ko. Jaime, ha? Sagutin mo kami ng totoo. Alam mo bang pumirma ka dyan? Or pumirma kang tulog? Oh, yan lang ang tanong namin. Nakapirma ka ba ang tulog? Or alam mo ba talagang nagpirma ka? At bakit mo itinatanggi? Oo, bakit wala? Sabi mo daw walang alam ka. Naku, Diyos ko. Naku, ano na nangyari sa mundong ito, guys? Mukhang nagkalat na ang mga nuno sa punso natin. May mantakin mo yan. Pati si Jaime is napaglalaroan niya ng nuno sa punso. Nakakapagpirma ng hindi niya alam. Paano na tayo nito, guys? Mukhang ang kalaban natin ay hindi natin nakikita talaga, guys. Oo, mantakin mo si Jaime ay nakapagpirma ng hindi niya alam. Oh, naku, Diyos ko, mag-ingat kayo, guys. Kasi nagkakalat yata ang mga nuno sa punso dyan. Oh, buti na lang ang lola nyo ay mukhang apo rin ng nuno sa punso. Ay, naku, Jaime, mukhang walang maniniwala sa'yo na hindi, wala kang alam, tapos nakapirma ka. Naku, mama, naku, pa ulit-ulit na naman tayo dito, guys. Ako'y nahihilo na. Sandali nga. Ito ba naman ang gusto nila na wala ng oposisyon, na kang katulad ng kay Jaime na yan, na wala, hindi niya pala alam na nakapirma siya? Oh, paano? Ano ba naman nangyari dyan, Jaime? Ikaw ba ay nagsisinungaling? Ha? O ano, nabubuking ka ba? O talagang wala kang alam na basta ka na lang pumirma? Sinong lulukohin mo naman? Pwede pang maisahan yung mga hindi masyadong ginagamit yung isip, pero ikaw nandiyan ka. Oh, kaya ka nga nandyan dahil nagtatali-talinuhan ka yata, is matalino ang tingin mo sa sarili mo. Ikaw na ang pinakamatalino, ikaw na nga ang pinakamatalino sa tip. Ay, natatanda bulol-bulol lang ang lola mo. Oh, di ba? Mukhang ang pinapalabas mo ngayon, ikaw na lang ang magaling dyan. Ikaw na lang ang laman ng news ngayon. Ikaw na lang ang laman ng bakit mukhang nagbablog ka yata dyan? Oo, nagpapakalat ka na rin ba na yan ng fake news? Kasi mantakin mo yan. Nakapirma ka pala dyan, is sasabihin mo wala kang alam. Oh, ano mangyayari na sa mundo natin, guys? Paano na yan kung ang mga katulad na ng mga hindi naman nating masasabing mga ignorante? Oh, paano naman yan na mangyayari, Jaime? Na hindi ka pala may late na naman tuloy ang boses ng lola. Ganito ako pag na-stress. Nakaka-stress naman si Jaime. Bakit naman mantakin mong pumirma ka nang wala kang alam? Ano yan, nakainom ka rin ng pampatulog, pagising mo, nakapirma ka na hindi mo alam, wala kang kaalam-alam sa pinirmahan mo na yan. O, mantakin mo yan, kung hindi yun umalma. O, paano na yung nang booking sa'yo? Baka ano mangyari doon? Hindi naman natin sinasabi na. Basta yung, kasi parang ganito na ang nangyayari sa atin, guys. Kaya nga lumabas na si Atty. Trixie kasi mukhang nakakahalata na siya na yung mukhang yung nagiging sa paningin nila ay opposition is mukhang pinapatahimik na tayong mga ang paningin nila sa atin ay nagiging opposition na tayo naman ay nagbibigay lang naman ng ating freedom of expression. Nagbibigay lang naman tayo ng mga opinion natin at mukhang mawawalan na yata tayo ng freedom of expression, freedom of ng freedom, samantalang wala naman daw martial law. Oh, tapos mukhang nawawalan tayo ng freedom, guys. Freedom of expression natin. O freedom of opinion natin. Oh,
Ano yun, may batas ng ganun. Oh, mawawala na tayo ng, saan ba naman, kasi parang ganito ang gusto nilang, ganito ang gusto, ganito guys, parang ganito ang gusto nilang, palabasin, na bawat umalma is oposisyon na. Oh, pwede bang ganon? Na ini-express mo lang naman yung pagkadisgusto sa mga nangyayari sa ating bayan at ikaw ay umaalma lang naman na nakakahalata ka na hindi na tama yung mga nangyayari na yan about nga lang dyan sa PI na yan at yung sa ating tata na alam naman natin at ipinaliwanag sa atin ni Atty. Roque na ganun nga tapos biglang yan pang na ko doon sa dinilit ko na yung guys na video kasi na-topic natin doon si tata. Ito na nga, iniba ko na nga yung tawag ko tata. Para nga lang, yung video ko na hindi ko tinawag, ang tawag ko sa ating tata na lang. Ang bilis. In-upload ko pa lang kagabi, may 18 views na yata ako. Samantalang, yung tinawag ko yung pangalan niya, talaga yung tawag natin na natural sa kanya is, mantakin mo yung guys, 3 days na, 5 views pa lang. Kaya ito pa, kaya nga ganito siguro ang nahahalata ni Atty. Trixie, na tayo ay mukhang sinusupil na ang ating, freedom of expression. Ano ba yung sabi ni Lola? Ito ang sabi ng lola nyo, wala yan sa talino, nasa strategy yan guys. Tignan yung matatalino at anong nangyari sa kanila ngayon, di ba? Sabi nila nabudol sila. Kaya hindi tayo dito nagtatali-talinuhan katulad ng isa dyan na ang ingay-ingay, ayan tuloy, nabuking siya tuloy. No, wala daw siyang alam. Kaya alam nyo guys, ang pagbibigay ng opinion o kaya ang kukomment natin sa isang mga bagay-bagay, hindi ito about sa matalino ka or dito ay yung pinapaandar mo rin ang iyong konting utak at nag-iisip-isip ka. Minsan nga, mas matatalino pa yung mga nagko-comment diyan sa comment section eh. Mababasa mo yung mga comment nila doon kay Rafi. Na mukhang kumukuha na tuloy si Rafi ng idea doon sa mga taga-comment niya lang doon. At doon siya nagbabase ng kanyang magiging resulta sa kanyang mga pagpapasya diyan sa kanyang sa kanyang programa na yon, di ba? Mas matatalino pa minsan yung nandyan lang sa comment section, di ba? O kaya wala ito guys sa talino kung ito ay pinapaandar natin ang ating kaisipan. Alam at umaalma tayo sa mga alam nating hindi nararapat mangyari sa ating bayan. Di ba? Ano bang masama doon na magbigay tayo ng opinion at ibigay natin kung ano ang ating mga nasa damdamin at gusto nating maituwid lang naman ang mga pang-aabuso ng mga nakaupo diyan sa atin. Di ba? Katulad na lang ng PI na yan. Gusto nila sila na lang ang maghari-harian diyan. Kaya hindi lang ba tayo alma? O hayaan lang ba natin silang makaupo kung anong gusto nila? Hayaan lang ba natin silang gawin nila ang kung ano gusto nila dyan, di ba? Kailangan din tayong umalma dahil pag nakaupo na yan dyan, wala na tayong magagawa, guys. Dadanak na naman ang dadanak. Kung ano ang dadanak dyan, para natin, antayin pala ba natin yon na may dumanak na kung anong dumanak na pupunta na naman tayo dyan sa kalsada at magsisigaw-sigaw tayo dyan at mawawala, naghihirap na nga tayo. Imbis na umasenso tayo, is lulubog tayo dahil pinabayaan natin na hindi tayo umimik habang tayo ay mayroong pang pagkakataong umimik, inanahimik lang tayo, hindi natin in-express yung ating mga opinion at ating mga kuro-kuro. Kaya hindi ito, ang paglabas natin dito ay hindi ito pa tagisan ng talino. Tayo ay ibinibigay natin at isinasatinig natin yung ating mga disgusto sa mga nangyayari sa ating bayan, guys. Kaya hindi ito patalinuhan dito. Sasabihin nila, paano naman itong lula na to? Ano ba naman gustong mangyari nito? Wala man lang alam siguro ito sa batas. Hindi ito patalinuhan, guys. Nagbigay na ng leksyon sa inyo kung sino ang mga nabudol na sabi nila na namudol silang napakatatalino nila. Kaya wala ito sa paligsahan ng talino, guys. Basta mayroong kang bibig at gusto mong express ang iyong freedom of expression at ang iyong freedom of opinion. May freedom of opinion ba talaga? Ayan. Minsan nakakagawa din ng batas ang lola nyo.
ano na nangyari, guys. Oh, yun lang naman ang iaano natin. Kung ano ang nangyayari naman yan kay Aimee. Mantakan nyo yan? Na pumirma pala siya, wala siyang alam. Ano yan, style PI din. Akala ko ba ang napapaikot lang ay yung mga ano doon sa... Maniniwala ba kayo, guys, na nakapirma si Aimee nang wala siyang alam? Ha? Oh, katulad na lang nito. Oh. Kailangan din natin magreklamo. Oh, baka naman tayo ay mapatahimik dito. Kasi ang paningin nga ng ating Attorney Trixie na mukhang nasusupil ang ating freedom na lalo dito sa social media, pati sa social media po, mukhang gusto tayong patahimikin. Ha? Oh. Kaya naman ating Inday, nakikiusap naman kami sa'yo. Huwag ka nang manawagan ng ganyan. Mukhang sinusupil na nga ang aming mga freedom dito. Tapos, sabihin mo pang ganon. Naku, naalala na naman tuloy natin si... ating Inday, pagbutihan mo dyan. Ating Inday talaga. Mag-ingat ka, ating Inday. Alam mo naman na napakaraming nasagasaan ng iyong tatay. Hindi sila basta-basta na lang mananahimik, lalo na ngayong ano. At mukhang hindi na nila iibigin pang kayo ay makabalik. Kasi ano, magugutom na naman sila. Yung mga negosyo nila ay malulugi na naman. Kaya marami silang ibabato sa'yo. Kaya nga nandito kami. Tapos, sasabihin mo, wag naming aanuhin si Kuteng. Naku naman ating Inday, nandito kami para sa'yo. Kasi alam namin napakaraming nasagasaan ng iyong tatay. Marami diyan na nagbalingbing. Kaya ikaw, dahil sa mukhang sinisira kanila ng paunti-unti, kaya andito kami. Kaya nga kami lumabas na dito. Kasi hindi na nga ako makatiis. Tapos, ganun ang maririnig ko sa'yo. Lumabas kami dito para sa inyo. Lumabas ako dito, guys. Lumabas ako dito. Para sa inyo. Kasi hindi ko na matiis nung napanood ko si idol natin Parak na mukhang pinagtutulong-tulungan ka dyan. Libreng-libre ang aking maliit na utak na to pagaganahin ko para lang ipagtanggol kita ng libreng-libre. Walang bayad kahit isang singkong duling. Na katulad ng mga nagdidisko dyan na mga naduduling na AAO, yay-yay-o, go-go-go, o-o-o. Saan ba napunta yung kwento natin, guys? Ay, naku, si ating Inday kasi. Ano ba? Kanang lumabas nga ang lula mo dito? Libreng-libre kong ipinagkakaloob sa inyong pamilya ang aking natutunan kay ating tata na tapang at malasakit na pag merong kang alam mong may katwirang ka, lakihan mo yung bunganga mo at isabi mo at pumalag ka. Yun ang sabi sa amin ng aming tata. Mantakin mo yan. Yung video kung nabanggit ko lang yung pangalan ng tata natin is dinilit ko na lang kasi may 5 views, 3 araw na. Ano yan? Hindi na ba wala na ba kaming karapatan dito na express ang aming mga saloobin na kung alam namin at nararamdaman namin na naaapi na ang taong bayan? Ganun na lang, papayag na lang kami at mananahimik kami dyan sa PI na yan. Hindi kami matatahimik hanggat hindi nababasura ang PI na yan. Hanggat hindi nababasura ang PI na yan, day. Yan ang kinatatakutan namin. Kaya sa mga matatalinong naglagay niyan sa pwesto, kayo ay may tungkulin sa amin dito na hindi namin kahit minsan ninais na yan ay mga makaupo dyan kasi tignan nyo ang nangyayari ngayon, guys. Kaya yung mga matatalino dyan na nasabi nyo ay nabudol kayo, gawin nyo ang part ninyo. Wag nyong papayagan na makatupad sila ng PI na yan na hindi natin alam kung nagkakaisa na naman ba sila na baka, ang tingin ko ay mukhang nagkaayos na yata daw eh. Ano yung pinagkaayos nila? Ano yung pinagkaayos nila? About sa PI? Nagkasundo na silang ipatupad na? Lilinawin mo naman Subiri. Lilinawin mo kung ano bang pinagkasunduan nyo. Nagkasundo na ba kayo ipatupad yung PI na yan? Naku, Diyos ko. Kami ay hindi dito papayag na ganyan kung kayo nagkakasundo na dyan sa PI na yan. Baka naman kayo ay kunyari nag-iingay kayo dyan. Yung pala nagkakasunduan na kayo.
Isipin nyo na illegal yung pagkakapapirma daw nila niyan. Hindi yan pwedeng ipatupad. Dapat ibasura yan. Bakit hanggang ngayon hindi na ibabasura ang PI na yan? Ano nangyayari sa inyo dyan? Oh. Mukhang kami ay pinapaikot ninyo na lang Ano yan? Bakit mawalaya natin guys is naipatupad ng PI na yan? Paano na tayo nito? Naku talaga, aantayin nyo pa talaga na magkakasakitan kapag iyan ay talagang kayo ay naging isa pag kayo ay naging dahilan din sa pagpapatupad ng PI na yan. Kayo ay mananagot sa amin. Kayo ay sisisihin namin habang buhay. Lahat ng may kinalaman dyan sa pagpapatupad ng PI na yan, hindi namin kayo mapapatawad kung yan ay yan ay maipapatupad ng mulat-mula sa umpisa ay alam nyo ng nilansi ba yun? Niloko lang nila yung mga nagpirma yan, tapos maipapatupad. Anong klaseng bansa tayo? Na hindi nasusunod, kung hindi masusunod ang batas, anong klase kayo? Kaya iyang pag napatupad ang PI na yan ni Tamba, hindi nyo sinunod ang batas. Kaya may karapatan kaming umalma. Mantakin yung papirmahin nyo nang walang alam yung mga taong bayan, tapos ma-approve ang PI na yan. Naku guys, hindi tayo papayag dyan. Kasi nilabag nila ang batas. Yan ang sabi ng ating tata, na kailangan voluntary ang nagpirma. Hindi yung binayaran pa daw ng at niloko lang yung mga nagpirma na walang alam. Katulad dyan kay Aimee, na parang wala din siyang alam sa pagkakapirma daw na yan. At hindi niya nga alam kung paano siguro siya nakapirma. Ano ba naman, Aimee? Kami ay naniniwala doon sa sa mga taong bayan na naisahan sila. Pero sa'yo, never na kaming maniniwala dyan. Kahit kung ano pang palusot mo dyan naman. Alam nga naman, nagpirma kang tulog. O baka may pinapapirma ka dyan. O baka may gumagalaw dyan para sa'yo. Na wala kang kaalam-alam, nakapirma ka na. Baka naman, may mga dyan. May mga nangyayari na naman dyan na katulad nung kay Rebilla daw yun na hindi naman daw siya pumirma doon. Yung mga nagsasariling pirma naman yung iba dyan na ginagaya yung pirma nila. Naku, baka naman yan ang palusot buhay mo Hindi kami maniniwala sa'yo dyan. Kayo ang nasa pwesto tapos maiisahan ka. Sino ba naman ang paniniwalain mo naman, Aimee? Buti kung isa ka dyan, pipitsugin ka lang dyan sa ibaba at baka kung ano nang ginawang hinukos-pokos ka na dyan. Kaya wag hindi kami na maniniwala kung ano man ang mga sasabihin mo dyan. Pumirma ka dyan, pero itinanggi mo yata. Ang tingin namin dyan, pumirma ka, pero mukhang itinatanggi mo ano nangyayari sa'yo. Kaya yan ay wag nyo paiikutin ang taong bayan. Litong-lito na kami, maawa naman kayo sa amin. Wag nyo kaming paglalaroan. Ito ang sinasabi ko sa iba kong video, na tinotorture nyo ang aming mga otak. Tapos ano mangyayari dyan sa PI na yan? Mukhang mapapatupad nyo pa yata. Hindi namin mapapatawad kung sino man ang maging dahilan para mapatupad ang batas na yan. Tandaan nyo yan. Kayo ay mananagot din sa amin na taong bayan kasi hindi namin ginusto yan. Mantakin nyo? Hindi naman nila alam kung bakit sila pumirma yan. Kahit nga pagkakabalik ninyo dyan, di namin ginusto. Yung mga naggusto dyan, yung mga nagsasabi ngayon na nabudol na daw. Kaya dapat umalis din kayo dyan. Kasi mukhang ang dami nyo daw binudol. Yan lang ang masasabi ko. Yan ay opinion ng lula nyong daldal, guys. Ipakita natin ang suporta natin na sana ay wag matulad noong 2022 bago sumapit ang 2022 na nilusob ng mga minions ang comment section ni ating Inday. Kaya siguro ito ay nagbipi na lang, guys. Yan ang tingin ko talaga kay ating Inday. At sana wag siyang mawala ng pag-asa at ipakita natin na andito ang suporta natin sa kanya. Mainit ang suporta natin sa kanya. Kaya wag siyang mawawala ng pag-asa. Nandito lang tayo. At sana wag naman siyang mananawagan na ganon. Hindi ko na ulit-ulitin yung guys kasi nasabi ko na yun sa isa kong video na wag siyang mananawagan ng ganon. Kasi binibigay ko nga ang buhay ko dito ng libreng-libre para lang maipagtanggol sila, kasi mapagtanggol siya. At maibigay din natin ang mga opinion natin dito, guys. At makialam tayo sa mga nangyayari sa ating bayan. Kasi lalong-lalo na ngayon na mukhang pinapatahimik na ang mga kumukontra sa kanilang mga kagustuhan na katulad niyan na gusto nila yata ay sila na lang ang magmamay-ari ng ating bayan.
Kasi ganun ang mangyayari niyan. Pag natupad siguro, pag natupad daw ang PI na yan is, hindi na daw mapapalitan si tamba-tamba dyan. O, ano ba? Ang ibig sabihin yan, gusto na nilang ariin yung ating bayan. Ako, baka ang ibang meaning ang ano niyo doon sa words na yun ng inyong lolang, guys. Ha? Gusto na nilang sarilihin, baguhin na lang natin. Parang gusto na lang nilang sarilihin ang ating bayan, na mukhang sila na lang ang maghari-harian dyan. At katulad na nga lang ngayon pa nga lang na hindi pa sila nakakaupo, is ginagawa na kayo dyan mga, na pinabasta na lang kayo, iniisahan, na papirmahin kayo dyan, nang wala kayong kaalam-alam kung ano pinirmahan nyo, lalo na kung nasa pwesto na sila, guys. O, ito talaga ang nakakatakot na, guys. Pag nakaupo na ang mga yan, ano nang mangyayari sa ating bayan? Thank you for watching, at tayo ay magbantay dyan sa PI na yan, at mukhang hindi natin alam kung ano yung pinagkakasunduan na nila dyan. O baka sila ay nagkakasunduan na dyan para ipapatupad yung PI na yan, guys. Naku, Diyos ko, guys. Tayo ay magbantay sa ating bayan nang hindi tayo mahuhuli sa ating mga ipinapakipaglaban na karapatan natin, na hindi sila dyan pwedeng umupo nang hindi na mapapalitan. Guys, kung gusto nyo, di manahimik lang tayo. Huwag natin ilabas yung ating mga opinion dito. Kami ay naglalabas lang ng mga opinion namin, pero ano nangyayari? Yung isa kong video, i-delete ko na lang kasi hindi na nabiubyos. Mukhang hindi na ipinapakalat kasi mukhang kung ano na ba yan pinagagawa ninyo dyan. Baka naman ay nire-report na talaga tayo nito, mga ito, guys. Wala na tayo dito. Mukhang pati tayo isusupili na yata ang ating mga freedom of, freedom of expression natin at freedom of opinion natin. Bahala na kung walang batas na freedom of opinion. Sige, guys, thank you for watching. Mahal ko kayong lahat. At ipaglaban ang ating bayan. Huwag paaapi. At makatatandaan ang ipinayo sa ating ng ating tata, na kapag alam mong nasa katwiran ka, lakihan yung bunganga kahit bungal ka. Katulad ng lola mo walang ngipin isa. Ipaglaban mo kung ano yung alam mo na nasa tama, at kung alam mong nasa diretso ka. Yan, tapang at malasakit natin, guys, sa ating bayan. Thank you. God bless us all. I love you all.